Sino nakakatiyak ng kaligtasan? Hindi nyo tiyak na ligtas kayo? Ako lang, taas ang kamay ng mga nakakatiyak na may kaligtasan siya. Tingnan nyo po, ang taong masama, ang taong ipinako sa cross dahil makasalanan, kriminal, magnanakaw, hinatulan ng kamatayan. Pero tingnan nyo po, nagkaroon siya ng kaligtasan. Ang isang magnanakaw na kumilala sa Panginoon bilang Mesiyas, bilang Diyos na tagapagligtas. Kinilala niya ang ginawa ng Panginoon. Kaya nagkaroon siya ng kaligtasan. Sabi niya, isama niya ako kapag naghari ka na. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Amen po. So, kaligtasan mula sa kapahamakan, ang kahalagahan ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Kaligtasan sa tiyak na kapahamakan. Sa totoo lang, kung wala ang Panginoong Jesucristo, kawawa tayo. Amen. Ito po ang pinakamahalagang dapat nating tandaan sa ating buhay, na kung di dahil kay Kristo, wala tayong kaligtasan. Kaya dapat sa ating panahon, itong panahon ng pagninilay, panahon ng kwarisma, ito po ang dapat nating isipin, na ang panahon ito ang panahon na inalay ng Panginoon Jesucristo ang sariling buhay para lang maligtas tayo. Kaya sa ating pagninilay, dapat lang na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Na dapat ang panahon ito, ilaan natin ang ating panahon sa pagninilay-nilay, sa panahon ng pagtika-tika, hindi panahon ng pag-outing, pupunta sa iba't ibang lugar, good time, hindi panahon ng pag-iinuman, pagsusugal. Di ba? Kasi nung araw, pagmahal na araw kami, yung teenager pa ako, edad ko 16 hanggang binata ko. Kapag dumating ang mahal na araw, siyempre walang trabaho, walang pasok. Anong ginagawa? Inuman dito, inuman doon. No? Pasyal dito, pasyal doon. Nasa halip, magninilay, alalahanin ang ginawa ng paghandog ng sariling buhay ng Panginoong Jesucristo. Iba, kademonyuhan ang ginagawa ng tao. Bakit kademonyuhan? Inuman ba naman? Sugal eh. Kanino ba galing ang mga bisyo na yan? Kundi sa demonyo. Tingnan niyo po, mag-iinuman, magsusugal, at ano pa? At pag nalasing na, nagsusugal, nalasing, nag-aaway kasi nagdadayaan. O di sa demonyo. Pero kung ang ating gagawin sa panahon ito, pagninilay, alalahanin ang ginawa ng Panginoon, kung ano ang kahalaga nito sa ating buhay, aba, hindi tayo mapapahamak. Bakit? Siyempre, ito yung panahon na nagsisisi tayo. Kaya nga, mangungumpisal at tatanggap ng komunyon. Amen po.